Ayon sa tumalo kay Tapales na hapon, imposible daw na ma-upset ni Tapales si Inoue. Janriel Cuadro-Alas Casimero, napakaswerte, ang laki ng kikitain niya. Ito ang mga pag-uusapan natin ngayon mga lods. Ito na mga lods. Ayon sa hapon na tumalo kay Marlon Tapales via 11th round TKO na si Ryosuke Iwasa, na imposible daw na ma-upset ni Tapales si Naoya Inoue kapag naglaban sila sa December. Ayon kay Ryosuke Iwasa mga lods, na napansin daw niya kasi kay Tapales sa laban nila noon na mahina ang stamina ni Tapales. Sabi ni Iwasa mga lods na pagdating daw sa second half ng laban nila noon ay nauubusan na ng gasolina si Tapales, kaya dun na niya binomba si Tapales at pinabagsak sa round 11, kung saan dito na rin sa round na ito itinigil ng referee ang laban. Pero may magandang arsenal daw itong si Tapales mga lods. Sabi ni Iwasa, ito daw kanyang right hook, lagi daw itong naipapatama ni Tapales sa kanya. Hindi daw niya ito nakikita mga lods, itong right hook ni Tapales. At tingin pa ni Ryosuke Iwasa mga lods na nagkaroon naman daw ng improvement si Tapales ngayon kaysa dati nung naglaban pa sila. Pero kahit ganon mga lods, kahit may improvement daw si Tapales, ay hindi pa rin ito mananalo kay Naoya Inoue. At kung na-upset daw ni Tapales si dating Unified World Champion Murodjon Akhmadaliev, ay imposible daw na makakuha ng upset na panalo si Tapales kay Naoya Inoue. Sabi naman ng promoter ni Tapales mga lods na si Sean Gibbons, na bibigyan ni Tapales ng magandang laban si Naoya Inoue. Sigurado daw na mas maganda ang ipapakita ni Tapales kaysa sa ipinakita ni Stephen Fulton. Sabi naman ni Tapales mga lods na hindi daw siya gaya sa mga nakalaban ni Naoya Inoue, na sa umpisa pa lang ng laban ay takot na malaking dahilan daw na natalo sila. At sabi pa ni Tapales mga lods na sa laban nila ni Inoue ay isa sa kanila ang babagsak. Samantala mga lods, kung sa dalawa pa lang na naging laban ni Casimero sa ilalim ng mga Japanese promoters niya na Treasure Boxing Promotion, ay napakadami na niyang naipundar, tulad ng 15 hectares na lupa, sariling boxing gym, kalahating milyon na halaga ng motorsiklo, at nito lang mga lods ay bumili sa Casimero ng astig na Ford Raptor. Paano pa kaya mga lods dito sa mga paparating na laban ni Casimero at sa Japan pagaganapin kontra sa isang sikat sa Japan na kanilang former world champion na si Yukinori Oguni, ay siguradong mas malaki ang kikitain ni Casimero dito kaysa sa laban niya kay Ryo Akaho na isang Japanese fighter pero sa South Korea sila naglaban. At laban niya kay Filipos Ngitumbua na dito sa Pilipinas ginanap ay napakalaki pa nga ng kinubra ni Casimero. Paano pa itong susunod na laban niya mga lods sa Japan gaganapin? Siguradong mas malaking pera kapag sa Japan ang laban ni Casimero dahil sikat siya sa Japan at kilala din ang makakalaban niya sa Japan ngayong October 12. Tapos lalo pang hahakot ng pera itong si Casimero mga lods dahil pwede rin niyang makalaban si Luis Nery sa December, dahil nag-anunsyo na itong si Nery sa kanyang Twitter account mismo ng kagustuhan niyang labanan si Casimero. Mas malaking pera ito mga lods kasi mga highly ranked fighter sila ng Super Bantamweight Division, kaya lalo pang yayaman ang gusto si Casimero. Tapos pinakamalaki sa lahat mga lods, itong plinaplano ng mga Japanese promoters na super mega fight nila ni The Monster Naoya Inoue early next year sa Japan. Dito na magiging multimilyonaryo si Cuadro-Alas mga lods.